Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Senator Frank Drilon, Mayor soon-to-be Governor Nani Braganza, Retired General and soon-to-be Vice Governor Art Lumibaw, yung ka-age bracket ko pong susunod na Mayor ng Alaminos, si Lian Braganza, Congresswoman Rachel Arenas, Congressman Mel Sarmiento, our Party Secretary General, Attorney Body Pulido, nakakabatch ni Sani Angara, ibig sabihin po noon, pareho silang matanda sa akin. Kasamahan nun natin sa Kongreso, si Kim Bernardo Lokin, Provincial Chair of the Liberal Party, Vic Agbayani, our Provincial Spokesperson, Vice Governor Oscar Lambino, Team Pinoy Senatorial Candidates, mga kapwa ko po naglilingkod sa bansa, mga pinunong lokal ng una't ikalawang distrito ng Pangasinan, kada kayo nga ayatek nga kailan. Tama po ba yun? Tinuro po sa akin ni Nani Braganza yun. Siyempre, lalo sa ating local officials, gusto ko lang batiin ang mga sumusunod po, mga talagang unang tumahak ng tuwid na landas. Pisano natin kay Sammy Rosario na Binmalay. Sammy, baka pwede ka tumayo. Si Shell Navarro ng Bani. Pinakamatagal ko kung kakilala to si Ernesto Balolong ng Urbistondo. Bakit ka nagkaganyan? Lumaki ka bigla, Ernesto. Pinag-inita ka lang, lumaki ka tiyan mo. Dinamo yata sa nervous eating. Kamagalala, basta nasa tama ka, ayos tayong lahat. Okay. Kanina sinabi ho ni Nanim, malapit raw ang Pangasinan sa atin. Kasi literal naman po, ako'y taga-Tarlac. Pag binaha kayo dito, sali kami. Pag mababa ang presyo ng palay nyo, kami rin. Pag tag-tuyot, damay rin kami. So wala ho tayo talagang pinagkaiba. At saka sa totoo lang naman po, nung nakampanya tayo dito, para na rin akong taga dito. At home mo ako at talaga nakita natin ang liwanag mula sa kadiliman ng ating pong pinagitan. Doon po, maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Umaga pa lang po, umiikot na tayo sa Pangasinan upang makasalamuha ating mga minamahal na kababayan. At kahit nga po matindi ang sikat ng araw, nag-uumapaw pa rin ng siglat init ang pagsalubong ng mga Pangasinense. Lalo na ng mga taga-Alaminos dito sa amin. Yung Alaminos na longganisa po, pamoso yan. Si Nani Braganza, matagal na kaibigan yan. Pero hindi ko pa natikman yung Alaminos na longganisa. Pero hindi ako nagpaparinig. Ako po'y practicing Catholic, bawal po karne ngayon. Bukas na lang, Nani, pwede ako. Kaya naman, agyaman nakiti na bara nga suporta nga itid dagiti agpaypayso nga bosmi. Agyaman naktasaan dakpulos nga inbati dito'y diretso nga dalan. Sabi ko naman sa inyo, dadagdagan ko yung Ilocano ko pagdating ng araw. Papalapit na nga po ang eleksyon, iisa lang po ang ibig sabihin yan. Kailangan na naman po ninyong pumili kung saang direksyon tutungo ang ating bayan. Ang hamon nga po sa atin, magpapalilang ba ulit ang Pangasinan sa mga binuburong pangako ng ilang politiko na panay anomalya at katiwalian na ang idinulot sa inyong lalawigan? O papanig kayo sa paglilingkod na may tunay na malasakit sa Pangasinan at nasa tamang lugar ang puso sa pagsiservisyo? Mahilin tulad nga po siguro ng ang kasalukuyang lagay ng Pangasinan sa estado ng ating bayan bago tayo tumahak sa tuwid na daan. Ang sinundan po natin, halos isang dekadang nasa pwesto. At sabi pa ho niya, taga dito siya. Pero kung ano pong tagal nilang nakaupo, sa rin pong kupad at bagal ng ating pagsulong. Bakit po? Dahil sa halip na tutukan ng pangangailangan ng Pilipinas, mas inuna nila ang pansarili nilang kapakanan. Imbis na may dagdag pondo tayo para makapagpatayo ng silid-aralan o makapagpailaw ng libu-libong sityo na hindi pa napapailawan o makapagpagawa ng mga tulay at kalsada sa mga kanayunan, tila po pinili ng mga dating pinuno na sadyang kalimutan ang nakakarami. Sa tuwing may dumarating na negosyante, habang nakikipagkamay ang kanan, ayun at tila gumagapang ang kaliwa para dukutan ang bulsa ng namumuhunan. Dahil dito,
Sa halip na makahikayat ng komersyo at negosyo, mas pinipili na lang ng mga negosyanteng lumipat sa mga karating bansa. Pero dito po sa Trinidad, ang ating mabuting hangarin para sa Pilipinas ay nagkakaroon ng konkretong bunga para sa mga Pilipino. Tingnan po natin. Unang ehemplo, ang Araneta Quezon Avenue Underpass. Ang proposal pong iniwan sa amin, 694 million pesos sa kakailanganing pondo. Subalit dahil sa tamang pamamahala at tapat na paggugol ng DPWH, naibaba na natin ang gastos mula 690, naging 430 million pesos na lang, 100 days ahead of schedule pa ito na itayo. Gaya ng mulit-muling ipinapakita, walang ibang pinagtutuunan ng puwersa ang pamahalaan kundi ang aming mga boss at kayo po yan. Nang matagumpay nating napunuan ang lahat ng kakulangan sa librot upuan ng mga paaralan sa loob lamang ng 2 taon at 8 buwan at papalapit na tayo sa napipintong zero backlog sa silid-aralan bago matapos, hindi ang termino ko po, pero ang 2013. Wala kaming ibang iniisip, siyempre, kundi kayo ang aming mga boss. Nang binigyan tanglaw natin ang mahigit 7,200 sityo sa iba't ibang panig ng bansa, wala kaming ibang inatupag kundi pagsilbihan kayo. Sa katunayan, kayong mga Pangasinense mismo ay natatanglawan ng ating pagpapailaw. Mahigit 130 sityo mula sa inyong probinsya ang hindi na muling makakapa sa dilim. At doble kayod tayo upang sa lalong madaling panahon, bawat isla sa bansa ay mapailawan na. Hindi ko lang maipapangako na bawat isla sa 100 islands ay magkakakuryente na, doon lang po sa may tao. Pero pag dumating yung sinani dyan, para rin po nagkaroon ng liwanag sa 100 islands. Nang binigyan lakas natin ang mahigit 3.85 million kabahayan gamit ang Pantawid Pamilyang Pilipino Programa, iisa pa rin po ang tuon ng aming malasakit at serbisyo. At kayo po yan. Dito sa Pangasinan, lampas 112,400 na pamilya ang kinakalinga ng DSWD sa pamamagitan ng programang ito. Nais ko lang pong ipaalala, ang Pantawid Pamilya at ang PhilHealth natin ay programa ng pamahalaan. Hindi po ito solong proyekto ng mga lokal na pinuno. Kaya kung may mga nagbabanta po sa inyong mapuputol ang serbisyong ito, kapag hindi nyo sila ibinoto, ipagbigay alam po agad ninyo sa amin para maaksyonan natin at kung kinakailangan, masampahan natin sila ng kaukulang kaso. Maging sa sektor po na agrikultura at infrastruktura, tinitiyak natin hindi napapagiwanan ng Pangasinan. Sa Bani, bukod sa poblasyon, Kinawayanan Farm to Market Road Project, naglaan din tayo ng 360 milyong pisong pondo para sa Masidem Small Reservoir Irrigation Project na didilig sa 600 hektarya ng pananim. Nabanggit na rin po yung Bani. Ito po si Sel Navarro, hinahangaan ko to. Meron pong nabiktima ng bagyo, naalala nyo, at kailangan ilikas ang kanilang tahanan. Pwede namang nagtayo siya ng bahay sa liblib na lugar, bahala na kayo sa buhay niya. Hinanapan po niya ng lugar kung saan may pangkabuhayan, yun na salanta niyang sinasakupan. Pati yung transportasyon papunta sa poblasyon, inasikaso. Yung pinagawang mga tirahan, ligtas sa panganib, kung titingnan nyo, nagmistulang resort. Talaga hong ganyan ang kailangan natin kasama sa Trinidad. Isa lang ang boss at ang taong bayan po yun. May kabuuang 17 irrigation projects din tayo nagkakahalaga na mahigit 150 million pesos para tuloy-tuloy ang produktibong ani ng mga taga-Anda, Infanta, Bugalyon, mga Tarem, Santa Barbara, Sampabian, Lawak. Di pa ako naimbita doon sa Lawak eh. Posorubio, Rosales, San Nicolas, Umingan, Mapandan, Binalonan, Lingayen at San Carlos City. At nakatingin po sa atin si Mayor Balolong, nasa noob po yung Urbistondo, parating na rin. At hindi naman po pwede makalimutan ang Aluminio City. 32 million pesos po ang inilagak natin para sa pagpapatayo ng Regional Mariculture Technology Development Center
na magsisilbing research and training center para sa pagpaparami ng sigaret at iba pang isda. Oras naman na makumpleto, Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Ang dating halos 4 na oras na biyahe mula Tarlac papuntang La Union, magiging 1 oras na lang. Tinatayang 20,000 motorista ang gagaan ang biyahe dahil dito. At ito rin ang magsisilbing lagusan upang hindi naabutin ng siyam-siyam ang biyahe ng mga turistang gustong mag-island hopping at dumalo sa inyong Galila 100 Islands Festival na darating po araw, iimbitahin ako ni Mayor Lian Braganza. Kasalukuyan din natin sinasayos ang iba pang kalsada sa inyong lalawigan tulad ng Pangasinan Zambales Road. Gayun din ang San Nicolas, Natividad, San Quintin, Umingan, Gimba Road. Parang wala ho dito yung Binmalay at saka Urbiston, doon na naman. Ako na ang bahala sa inyo, may 3 years pa ako. Lahat ng ito ay patunay na kung may dedikasyon ng pamahalaan para papaspasin ang kaunlaran, magagawa ito ng walang kuskus balungos at mapapakinabangan agad ito ng sambayanan. Ang tanong ngayon, gusto ba ng Pangasinan na magpatuloy ang arangkada ng ating mga reforma o mas nanaisin ninyong mag-U-turn ang inyong probinsya? Saksi kayo kung gaano kasalimot ang magkaroon ng pinunong puro paninindak, puro katiwalian at palaging isinasangkalan ng interes ng lalawigan para sa pansariling kapakanan. May pagkakataon kayo ngayon na baguhin ang umiiral na sistema sa inyong probinsya. May pagkakataon kayo ngayon na ibahagi sa buong lalawigan ng Pangasinan ang mga reforma at mabubuting bagay na nangyayari sa Alaminos dahil sa subok ng pamumuno ng ating magiging gobernador, Nani Braganza. Simple lamang po ang panata ni Nani bilang inyong susunod na gobernador. Paglilingkod na walang halong sugal o tsamba, walang halong iligal o katiwalian, walang halong sindak at karahasan. Sa halip, tuloy-tuloy na pagsisikap, tuloy-tuloy na tapat at may malasakit na pamamalakad sa buong Pangasinan. Iyan po si Nani Braganza. Kasamahan ko ito sa Kongreso, pero nauna yata siya sa akin sa Kongreso. Ibig sabihin po sa English yun, he is my senior. Ayaw ko lang, public service and in looks, bahala na ako kayo magdesisyon. Pero yung pagkakilala ko dito kay Nani, madali kausap, maliwanag kausap, isasalita. Yan po, hindi tayo mag-aatubuli. Pagdating ng panahon, may problema kayo, isang tawag lang ni Nani, kikilos na kung sino man ang kailangan kumilos. Kasama rin po natin sa entablado ang iba pang haligi ng ating krusada tungo sa mas maunlad na Pangasinan. Nariyan siyempre ang kasangga nating si Art Lumigawao. Kung tutusin, naglingkod na ng gusto sa bayan. Naging hepe ng kapulisan. Walang bahid ang kanyang reputasyon. Pwede naman manahimik, wala na magrereklamo. Pero nakita po niya may maitutulong pa sa minamahal niyang Pangasinan. Yan po ang uri ng taong talagang dapat kabalikan natin at katuwang sa tuwid na daan. Tuwid nung naglingkod nung araw, ginagaranti ko sa inyo lalo pang mas tuwid pag pinagbigyan natin at dapat ang tulungan natin maging vice-gobernador. Sa una pong distrito, si Body Pulido. Sa ikalawang distrito, si Kim Lokin. Sa ikatlong distrito, si Baby Arenas na ngayon nandito ang ating Congresswoman si Rachel. Para naman sa alkalde ng Alaminos, siyempre kung ano ang puno, sari ng bunga, kaya naman asahan natin ang serbisyong Braganza mula sa anak ni Nani, si Lian Braganza. Sa San Carlos City, kabalikat natin si Douglas Soriano, siyempre susunod na mayor ng Dagupan, si Belen Fernandez, sila po ang mga kasangga natin sa mga isinusulong nating reforma. Itinataya po nila ang sarili nilang mga interes para sa kapakanan at kaunlaran ng buong Pangasinan. May maysa iti karimi, saan da kayo nga taktakawan, da kayo laing tibos mi awan sa bali. Napakalaki po talaga ng potensyal ng Pangasinan. At sa darating na halalan,
nakasalalay sa inyong boto kung ang potensyal na ito ay magagamit para bigyan lakas ang mga Pangasinense o kung masasayang lamang ito sa kasakiman ng ilang makapangyarihan. Ipakita po natin hindi nadadaan sa impluensya at hindi nabibili ng ilang mamisong barya ang kinabukasan ng inyong probinsya. Iluklok natin sa Kapitolyo ang pinulong nasa tamang lugar ang puso at ang tanging tuon ay ang pagsilbihan kayo at ang lahat ng Pilipino. Tiwala po akong hindi tayo madidiskaril sa landas ng tuwid at tapat na paglilingkod. Dahil may mga Pangasinense tayong kasabay na umahakbang tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Siyempre po, Senado po, napaka-importante. Pag nakatsempo tayong puro pampapapogi o pagpapaganda na senador, sabi nga kanina ni Jambi, baka magaling sumayaw, baka magaling kumanta, hindi naman humay sa batas yung kanilang kanta at yung kanilang sayaw. Kailangan natin parehong pananaw. Kailangan natin tutulong tayo na pag sinabi natin, kailangan natin kumpletuhin yung Pantawid Pamilya Programa, kailangan dagdag na pondo, sasangayunan tayo. Kailangan natin i-reforma yung customs, yung Bureau of Corrections, yung Bureau of Immigration. Kailangan maayos yung batas sa civil service, kailangan natin nakasangga. Di ba? Isipin lang po nyo, yung minana nating bahay, parang bahay kupong medyo masama na itsura, nilagay pa sa tagilid na lugar. Inililipat natin at isinasaayos itong bahay kubo na siyang ating bansa. Kailangan natin bayanihan, tulong-tulong, nabubuhat, papasarin tungo sa mas maganda. Di po ba? Huwag naman tayong kukuha ng puro interest lang sarili. Pag nakita bubuhatin na yung bahay kubo, baka pumasok sa loob ng bahay kubo, magpakarga pa sa atin lahat. Hindi na ho natin kailangan ng pasanin, kailangan natin kagapay. Alam po nyo, potentials, no? Gusto ko lang pagdiinan yan. May target po tayo sa tourism. Ang target natin, 2011, dapat umabot tayo ng 35 million domestic tourists. Inireport po ng ating Department of Tourism, ang ating domestic tourist po umabot na ng 37 million noong 2011. Nalampasan po yung target. Siyempre, bago na ho ang target ngayon, 56 million. Sa 56 million natin mga kababayan, paghanda ho ang Pangasinan tanggapin ang mga turista. Kami na lang po sa Tarlac. Alam naman po nyo sa Tarlac, pag magsiswimming kami doon, di ba, sa lawa o sa ilog. At pag tag-init, wala pa naman na tubig. Pag makikipag-swimming kami, na pinaka-natural ho, Pangasinan ang pupuntahan. Pagdating ho dito, walang tirahan, walang kakainan, sira ang kalsada, hindi maayos ang kapulisan, hindi ho pepreno yung turista dito. Tama po ba? Kaya kailangan natin may namumuno na tutulungan, handa ang Pangasinan sa pagdagsa nitong mga turistang to. Sa foreign tourist arrivals, minana natin 3 million per year. Nasa 4.3 million na po tayong foreign arrivals at mukhang madadagdagan pa, maabot natin yung 10 million foreign tourist arrivals target natin by 2016. Isang bahagi na lang po, agrikultura, talagang tinututukan rin natin yung fishery sector. Sa Pangasinan po, sa buong Luzon, no? Siyempre yung Bulinaw, dyan ang research ng UP, dyan yung, tinanong ko po kung anong pangalan dito. Ang tawag raw po nyo ay pana-pana. Yung hindi ho may alam ng pana-pana, yun po yung sea urchin. Sa hapon po, tawag nila uni. Dito ay pinalalaki. Siyempre, kailangan natin yung palalaki, tapos tama yung sinabi ni Nani, kailangan naman ng processing para hindi parating binibentang sariwa, kawawa yung mangingisda. Pag meron tayong ulit, namamahala sa atin, magiging partner ko dito, maluwang maghanap ng pondo dahil gagamitin sa tama, palakihin ang pagkakataon para sa Pangasinense. Hindi po panaginip yan. Pwede mangyari yan. Siyempre, ang susi, kayo po mga boss, kayo magsasabi sa inyong utusan, saan tayo tutungo, malaman natin sa halalan. Bago po ako magtapos, kailangan kami bumalik na Maynila at kailangan rin po maka-take off bago 3:45. Kaya meron pa akong 4 minutes. Pasensya na muna, mukhang madedelay kami ng konti. Team Pinoy naman natin, ating mga senador. Paalala ko lang ako, nagsalita na sila lahat. Umpisahan natin kay Risa Hontiveros. Siguro, banggitin ko na sa buong Team Pinoy. No? Simple na naman po, 4 na po ang pinagpilian. Natira 12. Lahat ng 12, importante sa akin, no? May pinakita ng preba at sigurado tayong tataak sa tuwid na daan. Kaya nga ako sinabi, sa tuwid na daan, kailangan natin kapwa tuwid, hindi tiwali.
Lahat po nito, kaya natin sabihin, may preba nang nagpakita kung gaano katapat sa ating mga mamayan. So si Risa, narinig na po nyo kanina, pwede namili ng buhay na komportable nung nasa media siya, pero pinili po niyang hindi magbingi-bingian sa daing ng ating mga kababayan, humingi ng pag-aaruga at tulong. Si Risa Ontiveros po, alam na po nyo ang tatak na serbisyo niya. Si Coco Pimentel, simpleng-simple. Dinaya noong 2007, sabay-sabay kami tumakbo senador. Pwede naman siya tumakbo noong 2010. Malamang panalo ka agad kung sarili niya iniintindi. Pero ipinaglaban po yung mandatong ibinigay nyo. Mali na dinaya ang sambayanan, pinanindigan niya, nawalan siya ng pagkakataon magkaroon ng pwesto noong 2010 para lang ipaglaban ang tama. Katulad ni Risa, nandun na po yung preba. Bagong sariling interes, kayo muna ang inaasikaso. Kaya naman po, si Coco karapat-dapat mabigyan natin ng 6 na taon at hindi 1 taon at 10 buwan lang. Sani Angara, nakasabay ko po sa Kongreso rin to. Sumabay sa amin sa impeachment, kinalaban ng Malacanang. Maliwanag ang tama at mali. Kaya pag si Sani nasa Senado, sigurado po tayong gagara ang buhay ng bawat Pilipino. Si Timmy po kumakatawan sa pinsan ko si Bam. Alam niyo, si Bam, may nagtanong raw sa kanya kung pamangkin ko siya. Sabi niya, hindi. May nagtanong sa kanya kung anak ko raw siya. Sabi ko kay Bam, pag nakita mo ulit niya nagtanong sa yan, pakituro mo lang sa akin, bibigyan ko siya ng libreng salamin. Dahil nakita naman po niyo yung litrato namin, no? Kayo na humusga. Sino ba mas matanda sa amin? Dahil sa totoo lang po, siya po ay 35 years old, ako po ay 53. Ibig sabihin nun, binaligtad lang yung numero, parehong-pareho. No? Kaya ang totoo niya, magkasing edad kami. Pero ang importante ho kay Bam, yung kurso ho niyan tinapos sa atin na yun, kung saan ako nanggaling, hindi ho simpleng kurso. Management Engineering ang ngalan. Noong araw po, 5-year program yan. Basta mag-graduate ka lang dyan, pinag-aagawan ka ng mga kumpanya. Mamili ka na kung saan ka papasok na kumpanya, dayuhan at saka lokal. Pero minabuti niya. Lumaki po siya, kasama namin ng gigising na sambayanan, tapos pinatay ang aking ama. Nakita niya mali na dapat labanan. At dahil doon po ang ginawa po ni Bam, no? Imbis sa magtrabaho sa Makati, komportable ang buhay, tumulong sa pangkabuhayan sa pamamagitan ng microfinance at tumutulong rin po siya sa mga usapin lalo na sa kabataan. So, palagay ko po pag may nagtanong sa akin, paano sa 2016, sino magpapatuloy? Ito po kontribusyon namin, si Bam magpapatuloy pag ako po ipinagretiro ninyo. Yung si Manong June Magsaysay, no? Sanay na tayo sa magsaysay na may integridad. Sanay na tayo na may kredibilidad. Sanay na tayo sa tatak magsaysay, magserbisyo. No? Ako po, palagay ko, sanay na tayo na pag inilagay natin ang magsaysay sa pwesto, siguradong masaya ang Pilipino. Huwag natin kakalimutan po, June Magsaysay para sa Senado. Si Colonel Crubin, kinakatawan po si Sonny Trillanes. Tulad ni Coco, simple lang naman po. Lumaban sa nakaraang administrasyon. Ang kailangan lang gumawin, sabi nga ni Nani kanina, sumipsip. Kung sumipsip siya, hindi na nakulong. Kung sumipsip siya sa dati nakaupo, baka sagana na siya. Pero meron siyang pinaglaban. Pinanindigan niya. Nangampanya sa loob ng piitan. Nagkahiroon pa ng mga hearing, senador na siya, sa loob pa rin ng piitan. Dahil hindi pinagkalulo yung kanyang prinsipyo at pangakong ipaglaban ang sambayanan. Yun po, palagay ko, katwiran na para ibalik natin si Sonny Trillanes sa Senado. Si Brian Popo, parang kuminsan parang paulit-ulit, Brian Popo, anak ni Grace Popo. Kaya pag naganap tayo ng magalang na kandidato, wala nang tatalo kay Grace Popo. Pero importante kay Grace, no? Siya nakita ko na yung trabaho niya. Tinalaga ko siyang hepe ng MTRCB. Sa MTRCB po, siyempre yung mga direktor, mga scriptwriter, mga artista, na pag may obra maestra, punong-puno ang kanilang damdamin na huwag mong babaguhin ni Katiting yung aming obra maestra. At pag hindi humaayos yung magpalakad dyan, wala na tayong napala kundi protesta, puro maanghang na salita. Pero nung tinalaga natin si Grace po dyan sa pwestong yan, ang husay ho talaga, ni minsan hindi ako nagkaroon ng sakit ng ulo at napanatili ko po yung natitirang buhok sa aking bunbunan dahil magaling talaga si Grace po. No? Kaya po,
Maski sino po kaya kong harapin at masasabi kong bagamat, di ba, hindi ko matagal kakilala si Grace po. Mula nung naupo akong presidente, talaga nakakausap kami, talaga nakikinig ako na. Yung dapat ginawa ni FPJ, gagawin talaga ni Grace po. Kailangan natin sa Senado si Grace po. Okay. Si Jambi Madrigal. Si Jambi, simplihan na lang natin, no? Si Jambi, nakita nyo, parati palang iting tao. Pero sana makita nyo siya pag merong tinutukan na tiwali. Dahil talaga may tingin po si Jambi, hindi nakangiti, seryosong-seryoso. At talaga kung may ginawa kang mali, daman-dama mo, umanda ka na. Ito na ang katapat mo. Kaya si Jambi Madrigal po, dapat rin po natin ibalik sa Senado. Alan Peter Cayetano at si Chis Escudero, pareho kong kasama mula noong nag-umpisa kami maging kongresista noong 1990. Palagay ko pare-pareho na nyo nakita ang preba namin. Ilang beses na kami lahat sinukat. At palagay ko naman, nung tinimbang kami, hindi po kami nagkulang. No. Ito po si Alan, pinakita ninyo kung sa lahat ng pangunguna niya sa iba't ibang mga investigasyon, lalo na chairman siya ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Si Chis naman po, sa totoo lang, ito po ay mas bata sa akin ng bahagya. Noong aming kinalakihan nung siguro, medyo magkaiba ang kampo namin, pero talagang nagkalapit kami sa Kongreso dahil talaga naman pong nakita kong pag kumikilos siya, parati pong kilos para sa interes na nakakarami at hindi sa interes lang ni Chis. So para maalala po natin, lalo na yung kumpare ko si Chis, huwag natin kakalimutan, he has a big heart for all of us. Okay. Si Loren naman po, mahirap po magsalita tungkol kay Loren. Paulit-ulit na po natin ginawang number 1 yan. Sa usapan ng kababaihan, kalikasan, talaga naman po nanguna na si Loren. So ano pa nga ho ba idadagdag ko dyan? Ulit-ulitin ko lang po sa inyo. Ito po, hindi usapin ng pakikisama, ito po usapin ng kinabukasan. Saan ba tayo tutungo? Demokratikong bansa tayo. Sino ang boss? Taong bayan. No? Sino magtatalaga sa tayo pupunta? Siyempre, taong bayan rin po yan. Kami po ang utusan nyo, pag-utusan po nyo sa darating na halalan at lampas nun. Magandang hapon po, maraming salamat sa inyo lahat.